unexpected na mga stories na hindi nyo pa alam kay Alex. Siyempre mas nauna ho ako mag-artista, kaya mas nauna ako nakilala ng kalog, maingay, tas bubbly. Pero in real life, medyo tahimik talaga ako, kaya parang nalilito sila kasi medyo reserve ako sa totoong buhay. Pero sa TV, gusto ko yung nag-iingay. Si Alex, ang on and off, parang 7-Eleven. Laging nakabukas ang bibig niya talaga. Bata pa lang kami. Alam nyo, may time talaga. Pag natutulog kami, halimbawa katulad niya may concert siya, yung Bang Bang. Natutulog na kami, siguro mga 15 minutes na kami tapos mag-usap. Bigla na lang siya, wait a minute! Kaya sabi ko sa kanya, kaya alam mo, no wonder, wala ka pang talagang boyfriend or suitor na tumatagal. Kasi na-enjoy nila yung company mo for a while, tapos mga after 1 day, 2 days, ingay na sila sa'yo. Alam niyo, totoo yan. Ultimo mami ko, nag-uusap kami sa balcony ganyan. So, nag-uusap kami ganyan. Oh, tapos pumasok siya ng bahay. Lagi siya kumakanta ako sa'yo. So, kaya sa kakantay niya, gagaya niya si Nina. So, ano yung sabi na kami? Uy, nandiyan si Catherine. Nagkandang mag-iingay na naman yan. Pati mami ko, nagtataguan siya. Ganyan siya. Hindi na mo mami ko ngayon nagtatago. Nahihiyan siya sa mga Tapos, iyon pa. Nung bata yan, muntik na yun, hindi gumraduate sa St. Paul. Ito, may mga kaklase siya dito sa St. Paul. Perfect siya sa lahat. Very good at grades niya, matalino siya. Alam niyo yung ibinagsak niya talaga, conduct. Tapos, muntik na hindi makagraduate si Alex kasi nung pumunta yung mami ko sa school, sabi ng mga mami ko, how come hindi siya pwede mag-graduate? Ayun na, nagsumbog na yung mga madre. Sabi itong mga madre, hindi ko nga po alam eh, Mami, ano pang nangyayari sa anak niyo? Alam niyo po ba kung anong ginagawa ni Alex dito or ni Catherine dito sa school? Natutulog po siya sa hallway. Tapos makikita raw siya ng madre, sasabihin, hey, Catherine, what are you doing here? Alam mo, sasabihin niya, puyat mo ako, sandali. Hindi daw siya inabot ng antok. Tapos minsan, magsisitting siya sa class na hindi naman niya class. Hindi ko nga ba dyan? Basta ano na siya, maingay na siya, malikot na siya. Tapos nakakatuwa kasi, every time nga na magko-concert ako, tapos magpe-perform ako, lagi niyang iniisip, kaya ko kaya gawin yun, yung mga ginagawa mo. Sabi ko, hindi nga. Sabi ko, oo, nauna ka lang ma-discover, pero feeling niya kayang-kaya din daw niya. So, nung may one time na tinawagan siya na, sige, magkaka-concert ka, tuwa siya. Tapos sinabi, saan yung location? Sabi, saan pala yung venue? Tapos sinabi, sa Araneta Coliseum. Siyempre, ninervyos ako. Pero yung mukha niya, akala mo sold out na yung tickets. Hindi, grabe. Nung sinabi sa kanya, may concert ka sa Araneta, sobrang ang saya. Pumanik na siya sa kwarto. Sinabi niya, ito ang mga project ko, ito ang opening spiel ko, ito ang second number. Sabi ko, tagal na pala niyang inaasam-asam ko ng concert. Kasi nga naman, for the longest time, nandun lang siya lagi nanonood. Kaya di naman pala niya mag-concert ng sarili niya. Actually, that's true na, nung tinanong ko siya noon, kasi sabi niya, sobrang niya saya, mag-concert ako, tapos, ayan na, nababash na siya ng ibang tao na, ba't siya magko-concert? Parang wala naman siyang kailangan pa niyang kumain ng maraming bigas, wala pa siya papatunayan. Tapos doon na siya nagtanong sa amin, sabi niya, oy ate, ba't ganun yung mga tao? Nagko-question sila na ganito, ganyan. Sabi ko, hindi mo naman may iwasan yun, ganyan talaga mga tao. Lagi silang may sasabihin negative para makuha nila yung kaligayahan mo kasi ang saya-saya mo eh. So, huwag mo nga na makuha nila yung kaligayahan mo. Tapos tinanong ko siya, ikaw sa puso mo, sa tingin mo ba, deserve mo mag-Araneta? Tapos alam mo, sagot niya sa akin, tumingin siya, sabi niya, tingin ko oo. Tapos naglaloob na sagot, bakit? Ang sagot niya sa akin, simple lang. Kasi hindi lang naman ikaw ang favorite ni God eh. Kung natupad niya yung dreams mo, I'm sure kaya rin niya tuparin ang dreams ko kasi wala namang favorite si God. Totoo nga naman yun. If God was able to do it for me, sa lahat ng mga performers, wala naman siyang pinatangin. So, matutupad din yung kanyang mga pangarap. Gaya nga na napanood yung lahat ngayon dito sa gabing ito at sa entablado ito,
nagawa ni God yun para sa buhay ni Alex, I am sure what more ang kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa inyo. So I think the key to that is just believe in yourself, have faith, and anything is possible. Just like Alex, hindi siya nagpapadala sa mga negativity, sa mga sinasabi ng ibang tao. You just keep pursuing your dreams. Just keep on believing that you can do it. Because where your thoughts are is where your life is heading. So I'd like to bring you back my sister, Alex Gonzaga.